Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Anak, kapatid, breadwinner ng pamilya at student leader. Sila ang mga estudyanteng namatay sa naaksidenteng bus sa Tanay sa Rizal. Magkahalong galit at bigati ang bumuhos ng kunin ng mga pamilya ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay sa punerarya. Mula sa Novaliches, nakatutuklay si Steve Dailisan. Steve? Mel, Mike, dito sa Mahar Funeral Homes, dinala ang karamihan sa mga nasawi sa malagim na trahedya sa Tanay Rizal. At sa buong maghapon na pagbabantay natin dito ay nasaksihan natin ang paghihinagpis at galit ng mga kaanak laban sa pamunuan ng eskwelahan. Magkakaakbay na lumuluha ang mga sundalong ito habang sinisilip ang labi ng kanilang bunsong kapatid na si Lovely. 29 anyos na ang dalaga, dating OFW at nagbalik bansa para tapusin ang pag-aaral. Magbe-birthday pa naman si Lovely ngayong February 26, kaya ganun na lang ang galit nila sa pamunuan ng eskwelahan, lalo tingin nila napilitan lang sumama ang kapatid sa takot umanong hindi maipasa ang subject na NSTP. Once na hindi sasama sa field trip, ibabagsak daw nila yung mga estudyante. Or else, paggagawa ng thesis. Imagine, first year pa lang, paggagawan mo ng thesis. Pagkasakay ng ataol ni Lovely sa sasakyan, di napigilan ng magkakapatid na mapamura sa galit. Saka kinumpronta ang ipinadalang kinatawan ng eskwelahan. Simula ngayon, huwag kayo magpapakita sa akin. Pero tandaan nyo, lintik lang walang gati. Ang pamilya Cerezo ganito rin ang hinaing. Wala rin daw silang waiver na pinirmahan kaya dapat panagutan ng eskwelahan ng pangyayari. Ang mga anak namin dapat may dalang waiver para dun sa sa kampi na yon, pero wala. Maaari siguro yung iba pero kami wala. Sa lahat ng eskwelahan, alisin na yung field trip na yan. Breadwinner naman sa pamilya ang 30 anyos na student leader na si Jemerson Mesicula. Pinagsasabay raw ang pagtatrabaho at pag-aaral para balang araw makapangibang bansa at makatulong sa kaanak. Kaya labis-labis ang pait na nararamdaman ng kanyang ina. Sana ko hindi ko nakita. Sana masaya na siya doon sa kanyang kinalalagyan. Tahimik namang nagdadalamhati ang kinakasama ng driver ng Bus 8 na si Anesita Acerita. Nakatext pa raw niya si Julian bandang alas 8 ng umaga. Wala naman daw siyang nabanggit na diferensya ng sasakyan. Wala naman po siyang sinabi na may problema po yung bus. Mga alas 9 na kinukontak po ulit siya, hindi ko na siya nakontak. Pangunawa rin ang hiling niya sa iba pang namatayan lalo't wala naman daw may kagustuhan sa pangyayari. Dati raw driver ng isang provincial bus ang kanyang nobyo bago lumipat sa kasalukuyang kumpanya, kaya may karanasan naman daw ito. Sana bigyan po niya ako ng lakas na makabangon ulit, makapagsimula ulit. Kasi hindi ko po akalain na magiging ganun eh. Nagpadala ng kinatawan ng pamunuan ng eskwelahan para makapagpaabot ng tulong sa mga naulila, gayon din para sagutin ang gastusin sa pagpapalibing. Giit niya, lahat ng mga sumamang estudyante may ipinasang waiver. We are not forcing the students na, pag di kayo sumama, ganun-ganun mangyayari. We are giving them their own free will to decide. Alam po namin kasi bilang mga magulang, may mga mixed emotion po sila ngayon, pero rest assured na kung ano po makakaya ng eskwela na bibigyan po namin sila ng suporta. Mike, doon sa 13 bangkay na dinala dito sa punerarya, isa na lamang yung naiwan. Yun yung sa driver na si Julian Lacorda. Yung 12 ay naiuwi na nung kanilang mag-anak. Yung iba sa Quezon City, meron sa Valenzuela at Caloocan. Meron pang iuwi sa probinsya ng Iloilo at Isabela. Doon naman sa mga sugatan, Mike, na isinugod sa Eulogio Amang Rodriguez Hospital, 8 doon ay nakauwi na sa kanilang bahay pero meron pang 17 na kasalukuyang ginagamot sa ngayon. Katunayan, yung 3 doon ay sumailalim sa major operation sa atay at maging doon sa head injury. Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.